Tama naman yung mga ingredients na nilalagay natin. Pero kapag niluluto natin, bakit kaya nagkakalasog-lasog? Kaya naman ngayong araw na ito ay tuturuan ko kayo ng walang eksaktong measurement pero lasog proof ang ating embutido. Gumamit ako dito ng giniling na manok. Ako mismo ang nagiling yan. Ang ginamit kong part ay breast. Halos 1.5 kilo of chicken at tinanggalan ko lang ito ng buto. Pati nga pala yung balat ay sinama ko na sa paggiling. May mga ingredients ako nilagay dito na given na. Meaning huwag nyo na yun tatanggalin o huwag nyo na yun talaga babaguhin. At may mga ingredients naman ako na hindi ko na talaga nalagay yung exact measurement kasi lagay na lang ako nalagay. At yung right consistency, yun talaga ang hinahabol natin. Ilalagay ko na lang yung ingredients dito sa screen. Napaka-intimidating ng gawin ito. Pero kapag nakabisado nyo na yung right consistency, yung lapot nito ay talaga namang lasog proof talaga ang kakalabasan ng inyong embutido. Haluin lang natin ito at napapansin ko at nafe-feel ko talaga na medyo basa-basa pa yung ating mixture. So dito na ako nagsisimula na magdagdag pa ng cornstarch at breadcrumbs. Ito guys yun lang yung dalawa ng ating pampaset dito sa ating embutido. At syempre titikman-tikman nyo yung asin at pepper. Dapat lahat balance syempre. At kapag nag-add nga ako dito ay palaging 1/4 cup plus 1 tablespoon ng cornstarch. At uulitin ko pa talaga yon kapag hindi pa talaga yung right consistency na hinahanap ko na malapot. Ngayon, kada isang scoop ay nagtatakal ako dito ng eksaktong 1 cup. Kada 1 cup ay nilalapat ko ito at make sure na yung pinaka-measurement ko ay eksakto ang 1/2 ng hotdog na regular size. Nakakapaglagay din tayo dito ng isang buong itlog. Hinati ko ito sa 4. At ang foil na haba dito ay mga approximately 12 to 13 inches long. Eksakto, gawa tayo dito ng 9 pieces log of embutido. At highly suggest kung ito ay gagayahin ninyo, ay isulat nyo na lang sa isang papel kung ano yung mga ingredients na eksakto na mga ilalagay nyo dito, especially yung breadcrumbs at cornstarch. Dito kasi sa video ko, gusto ko lang talaga ipakita sa inyo yung right consistency, yung mga tips na ginawa ko dito para hindi magkalasog-lasog yung ating embutido. Meron din kasi ako mga viewers talaga naman na hindi sila komportable na magsukat-sukat. Gusto lang talaga nila malaman yung mga techniques na katulad dito. Next, i-steam lang natin ito for 45 minutes. Meaning, mag-i-start lang tayo ng ating timer kapag nakikita na natin yung ating tubig na umuusok. O, di ba? Napakadali lang. Kapag iyan ay naset na, yung kalahati nito actually ay nilagay ko sa freezer kasi hindi namin ito mauubos. Kaya naman kapag kami umaalis at gutom at ayaw namin kumain sa labas, meron talaga kaming dudukutin sa freezer. So, ito ay ready to eat na, pero maiba naman tayo. Katulad ko rin, may gusto talaga akong luto sa embutido na minsan pinipirito ko na katulad nito. Minsan naman, hinihiwa ko ng maliliit at tsaka ko pinipirito. So, depende sa mood ko, depende sa araw. Matanong nga, kayo, ano gusto nyong klaseng luto sa embutido? Steam or pirito? Pakicomment naman sa comment box section. Syempre, alam ko na nanonood pa rin kayo. Pakicomment naman kung ano ba talaga gusto nyong ihanda ngayong paparating na Pasko na top 3 recipes. Pakicomment naman sa comment box section. Tignan ninyo kung ganong kadami ang 2 pirasong lag na pinirito ko. Akala ko isang lag, mga 2 tao kayang ubusin, pero hindi guys. Napakarami, siksik na siksik yung ating embutido, lasog proof at talaga namang hindi kayong papaya kung ito ay ihahain sa inyong pamilya ngayong paparating na Pasko.